parang, parang matapang yung wife kaysa husband. Sabi ko, akala ko dito yan sa Philippines yan nangyari, pati para sa kanila, no? Dominante ang wife. Sabi ko ganun. No? Ha? Okay ha? Hindi yan, international yan. No? Kung dito, mayroong gano'n na minsan dominante ang wife, ang wife nagsisirmon sa husband. Even sa ibang country, gano'n din po ang problema. Financial problem. Akala na niya, dito lang na. Kahit sa ibang bansa, kahit na mga rich country, may problem din sila, financial. No? Na-scam, about scammer, mga nag-aaway na mga magkakapatid, no? Because of inheritance, because of business. Kala ninyo, dito lang sa atin. Kahit sa ibang bansa, mayroon din yan. Ako, kahapon may nakausap ako, he works in Hong Kong. Tapos, sabi niya sa akin, ano father, yung boss ko, Malaysian yung boss ko mayaman sila, siyempre. Tapos one time, he was invited by the family. So pumunta siya sa Malaysia. Tapos nag-usap-usap yung mga family, yung mga kakapatid. Tapos ang pinag-usapan nila, family problem. Tapos sabi niya, I can relate to them, father. Kasi same lang sa mga problema natin sa Pinas. Tingnan mo naman yan. Kaya sabi ko, alam ko na yan, international yan. Problem sa family, problem sa relationship, husband and wife, problem sa mga anak. International yan, hindi lang sa Philippines nangyayari. Kahit sila po, may problema din sila sa mga anak nila. Okay? Kaya hindi yan bago. Okay? Kaya nga nakita ko po, ang maganda talagang mission po, nasa family. Nasa family talaga ang magandang mag-mission. Okay? And that's why, tayo, no, mga parents, no? Hindi na tayo, sinabi, kaya nga, pinalahanan tayo ng mga preachers, simbahan, we do our mission sa family. Bakit ka pa pupunta sa hindi na kailangan mo pumunta ka sa ibang bansa. So, to do your missionary work there, doon na sa family, no? Diyan tayo magmi-mission. Okay? Very important kasi ang family. Okay? Product tayo ng family. No? Tapos, kung ano ang ugali, ano po nangyari sa inside the family, inside the house, tandaan natin, dala-dala natin yan kapag lumabas tayo. No? Sa school, ano ba mga nangyayari? Kapag behavior ng bata, bad, na? At palaging tatawagin niya ng principal o mapapansin ng advisor yan. Ay siyempre, malalaman doon, bakit ganito ang behavior ng bata? Ayun pala nakikita niya sa family. No? Bakit ang bata palaging naninigaw o di kaya nananakit ng bubuli? Nakikita niya sa family. Nag-aaway palagi, hindi magkakasundo, nagsusuntukan yung magkakapatid. Nadala sa school. So, nag-relate yan. Minsan, nadadala sa trabaho. Busi tayo sa bahay, busi din sa trabaho. Di ba? Nangyayari yan. No? Okay? Kaya nga, maganda po ang family. Na diyan po ang babantayan natin. Remember that the family is a domestic church. It's the basic unit of the society. Domestic church, maliit na simbahan ng family. Okay, so nandiyan galing lahat na dapat magsimula lahat. Paghubog sa formation, sa education. Sabi nga, ang parents natin, first teachers yan eh. School natin, first school, our family, ang house natin, ang home. So, tingnan ninyo si Jesus. Sabi po dito sa Ebanghelyo, sa bandang last part, Jesus grew in wisdom, advanced in wisdom and age. No? So, hindi lang po na nadagdagan kanyang age taon-taon at lumalaki si Jesus ang kanyang physical, kundi yung wisdom niya.
naging matured siya na tao. Bakit po? Dahil sa pag-manage, no? Dahil sa disiplina, pagtuturo ni San Jose at ni Maria. Ako nung bata pa ko na-realize ko tayo, totoo po ito, naalaala ko. Sabi ko, kasi may narinig ako mga gandang payo sa mga neighbors ko, parents ng neighbors ko. So, I said to myself, bakit hindi ko ito naririnig sa mga magulang ko? No? Sabi ko, dapat ang mga magulang palaging nag-ibigay ng palaging input. Sige lang, no? Ganito, payo. Diba? Kasi later on, or later sa buhay ng anak, maalaala nila yan eh. Siyempre kapag kids ka, kapag elementary ka, high school ka, baliwala yan kasi iniisip lang naman yan eh. Kain, tulog, laro eh, di ba? Pero later sa buhay nila, kapag maging professional o maging may asawa na, may pamilya na, saka maalaala nila yung mga sinasabi ng kanilang parents. At yun ang nung bata pa ako sinabi ko, dapat walang sawa sa anak. Ang mga parents, sige lang magsalita. No? Hindi yung nakatingin lang, magsalita ka. No? Kasi yung mga salita mo, maalaala yan. Mga payo mo. Pangit yung natututo yung anak doon sa ibang tao. No? Na dapat responsibilidad mo yan bilang magulang. Okay? No. So siguro, ganun po, no? Sabihin natin, because of, as I've said, marami talagang factors yan. No? Kaya nga may mga, yung teenage pregnancy ngayon, sabi tumataas po, dumadami. So maraming factors, pero kung siguro po ang parents mo, no, hindi lang dapat sila magpabaya sa kanilang mga obligations, responsibilities, duties po. Siguro maagapan naman. At ito po yun, I remember the survey po. Yung survey about sa mga anak, sa pamilya. Sabi po,